naman, Doc Sara. Ito si Ate Francia Asis naman, may katanungan para sa'yo. Recorded lang to, ha? Ako po si Francia Asis, 40 years old po. May sakit po akong psoriasis. Gusto po sanang itanong kung ano po yung gamot na dapat ko pa. Kasi po pag sinusumpong po ako ng psoriasis, nangihina po ako at nakakaramdam po ako ng mainit ang katawan ko na para pong may sili po yung katawan ko. Ano po dapat gawin ko at ano po yung gamot na dapat para sa akin. Yun lang po. Salamat po. So, hand yung ating video, no? Parang So, sinisilihan. good morning kay Francia, no, kung nanonood siya ngayon. Ang problema kasi sa psoriasis, hindi lang skin ang affected, no? So, kaya nga, maganda rin, magpunta siya sa isang, yung iba rheumatologist kasi we expect may involvement of joints also. Kaya immunologist, since this one is an autoimmune problem. Immunologist. Oo, so kapag yung manifestations kasi sa skin, kalimitan, nakokontrol lang every time nagpapa-phototherapy ang patient. Ngayon, sabihin, nilalagay sa UVA or UVB lights. Meron mga derma clinic na nag-o-offer ng ganong treatment. Initially, pag may attack, usually mga at least 3 times a week. Tapos ilang weeks na ganyan, ano. However, dun sa nasabi sa atin ni Ate Francia, mukhang hindi lang skin yung involved now, no? Merong ibang problem. Kasi like, it can involve other organ tissues in the body. So, kaya maganda makapunta siya. Kasi at times, pagka sobrang active, yung immunity niya talaga sobrang taas, we expect at affect na yung ibang organs. Minsan sinasubject na sa steroids yung pasyente. So, gano'n na lang, Ate Francia. In the meantime, sana talagang pumunta ka. O kaya kahit sa simpleng internal medicine doctor. Oo. Para at least sana ma-check kung ano yung scope na nung problema niya sa psoriasis niya. But for the skin, you can go find a dermatologist who offers phototherapy treatment. So, yun yung bagay doon. Okay, buti na Okay. meron tayong konsultang doktor. Do you recommend yung paggamit ng yung mga sulfur soap sa mga skin Problems? Sa mga skin Sulfur? problems. It depends. Kasi ang sulfur, it can dry up. Okay, pag too much dry naman, we do not want that kasi highly irritating siya. Okay, so kung kunyari mga wet lesions, di ba may wet eczema tinatawag, yung sabihin, oozing, meron talagang may secretion, no? Yung sabihin, malalim na kasi yung involvement ng skin. And pag sa malalim kasi na layer na Kuya June, we expect nagli-leak out yung fluid, no? So, pagka ganun, pwede yung mga sulfur preparations. However, kapag sobrang dry na, that we do not recommend anymore. Kasi what we want to do is to hydrate the skin. And lalo kasing mai-irritate pagka nag-sulfur. Okay. Dok, may napag-usapan yung sulfur. Yeah. Yung sa mga banga ng tubig, walang kinalaman sa skin disease, no? Okay. Kasi nung may nakita ko banga, tapos nilalagyan nila ng sulfur. Kasi hindi naman daw natutunaw yung sulfur sa tubig. Safe ba sa tubig yun? Ang inumin? Oo. Kasi nasa banga talaga siya tapos iniinom. Hindi ata kasi... Di ba yung sulfur kulay dilaw po yun? Tapos matigas siya. Yung iba namang Nilalagay mismo preparation doon nagiging sa banga, brown ng sa loob ng banga. Naku, hindi. Dapat avoid natin yung ganyan. Ganon? Oo. Kasi syempre, meron lang... Paano daw pang ano yun yung water content natin, may mga certain chemicals na... may level lang ng certain chemicals na pwede, na allowable for, potable for drinking. Ganon? Kasi that would be unsafe already. Kasi sabi nila, hindi naman daw kasi yung natutunaw yung sulfur sa tubig. Sa langis lang daw natutunaw yun. Hindi, nako, dapat, it's a wrong practice. Pero masarap Kuya yung tubig, John. Siguro kasi psychological na yan kasi ganon? alam na may additive. Oo, Ganon? pero that we really do not encourage people to do that.